Patuloy pa rin daw paghahanap ng Converge Fiber XRs ng pwedeng makatrade para dito kay Mikey Williams. At ang isa sa tinitignan daw nila ngayon ay itong San Miguel Beerman. Mukhang ang gusto raw gawin ng Converge Fiber XRs ay subukang i-offer itong si Mikey Williams sa San Miguel. Ang question na lang ay kung sino yung hihilingin nilang kapalit at kung papayag ang SMB. Ang initial report daw ay interesado itong Converge Fiber XRs kay Jerry Kahan-Misi, pero mukhang malabo yung pakawala ng San Miguel Beer given na medyo bumaba na yung laro ni Mikey Williams at mas matanda itong si Mikey kaysa dito kay Jeric. So kung pag-uusapan yung long term, mas makikinabang San Miguel kay Jerry Kahan-Misi. Siguro kung ang hihilingin ng Converge Fiber XRs itong si Jericho Cruz, baka mapaisip pa itong si Coach Leo Austria kung papayag siya. Pero sa ngayon, no, mukhang itong si Jericho Cruz at itong si Mikey Williams, yan daw yung medyo kinukonsidera na baka pwedeng mangyari. Hindi pa ito confirm. Pero kung Jerry Kahan-Misi daw, mukhang malabong pumayag itong San Miguel Beerman. Kung hindi rin magkasundo doon sa Mikey Williams for Jericho Cruz, baka naman ipasok daw itong Terra Firma Jeep. At ang magiging sitwasyon dyan, si Mikey Williams nadalhin sa San Miguel. Yung first round pick ng Terra Firma na pang number 5, yun daw ang ibibigay naman sa Converge Fiber XRs. At itong Terra Firma may makakuha na player mula sa San Miguel. Isa yan dun sa mga options daw ngayon. At lahat daw ng options actually ay ini-evaluate na itong Converge Fiber XRs dahil parang nakita nga nila na yung laro nitong si Mikey Williams ay hindi na katulad nung dati. At yan ang dahilan kung bakit ngayon interesado sila na mag-trade. At ang San Miguel naman ay gusto naman daw na kumuha ng isang dekalibre na point guard katulad ni Mikey. Sinabi na ni Coach Tim Cone at ng Gilas Pilipinas na hindi makapaglalaro si Justin Brownlee dito sa FIBA qualifying dahil sa kanyang mga injuries. At ang magiging problema dito, mukhang walang backup plan daw itong ating Gilas Pilipinas para sa ganitong bagay. So kung kumpirmado nang wala si Justin Brownlee, ang tanong, anong mangyayari dito? Itong si Benny Boatwright, hindi pa raw napaproseso yung mga papeles niya. Kaya hindi pa rin ito pwede na gamitin bilang naturalized player. Hindi rin natin alam kung pati itong sila Angie Kwame ay hindi rin makonsidera na naturalized player. Ang maliwanag dito parang walang preparasyon na nangyari dito sa Gilas Pilipinas at parang inassume lang nila na itong si Justin Brownlee ay magiging ready na maglaro para dito sa FIBA Asia. At ngayon mukhang lumalabas nga ay hindi pala ito ready dahil sa kanyang mga injury. So ang tanong ngayon, ano na ang gagawin itong Gilas Pilipinas? Alam naman natin na mabigat yung mga magiging kalaban natin dito sa darating na FIBA. Hindi biro yung Iran at yung Jordan. Kaya nga marami nagsasabi talaga na panahon na siguro para itong Gilas Pilipinas natin ay humanap na talaga nung pupwede na ipalit na dito kay Justin Brownlee. Yun nga lang, nakahanap na nga tayo itong si Benny Boatwright, pero problema bakit for some reason hindi maasikaso yung mga papeles nito, yung paperwork na kinakailangan. Kaya iyan ngayon ang magiging dilema nitong ating Gilas Pilipinas. At ito rin ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na kinakailangan na daw talaga na itong Gilas Pilipinas ay ma-overhaul yung programa nito. Kaya marami ngayon ng sabihin natin nagkakaroon ng meeting at usap-usapan yung mga opisyalis ng SBP kung ano ba talaga ang pwede nilang gawin dito sa Gilas Pilipinas. Hopefully, no, itong kay Benny Boatwright maasikaso yung papeles at baka maihabol pa. Pero kung hindi maihabol yan, magkakaroon tayo ng problema lalo na kahit na maglaro itong si Kai Soto, iba pa rin syempre yung may Brownlee ka. Samantala naman dahil dito sa nangyari kay Justin Brownlee itong Barangay Ginebra ay isa rin doon sa mga sigurado na papaisip na. At baka dahil dito sa nangyari kay Brownlee, itong si Riley Grigsby manatili pa dito sa Pilipinas o di kaya naman ay humanap na ng ibang import itong Barangay Ginebra. Alam nating malayo pa yung Oktubre, pero siyempre kung yung Barangay Ginebra, mapapaisip ka na rin kung ano ba talaga ang dapat mangyari dito at kung ano mabuting gawin. Dahil mukhang kinakailangan talaga na sabi nga natin ay magkaroon ng matinding adjustment itong Barangay Ginebra at ma-realize nila na mahirap na mag-depend dito kay Justin Brownlee. Kaya nga sa ngayon mukhang ito na talaga yung makikita natin na po pwedeng magkaroon ng pagbabago sa Ginebra at baka panahon na talaga para kumuha sila ng ibang import. Pero bukod sa mga import na issues na yan, baka meron pang mga trades na gawin din daw itong Barangay Ginebra para naman masiguro na regardless kung sino maging import nila para dito sa pagpapatuloy ng Governor's Cup, magiging malakas pa rin yung kanilang laban.
Marami namang mga assets itong Barangay Ginebra at kabilang na raw doon sa tinitignan daw ngayon ng karamihan ay itong si Norbert Torres na mukhang pinag-iinteresan din daw ng maraming team. Kung sakasakali itong si Norbert Torres, makakatulong yan dito sa Barangay Ginebra dahil alam naman natin magaling din yung player. Plus, of course, isa rin yan dito sa inaabangan natin na po pwede na magbigay ng lakas dito sa ibang teams. At kung ititrade si Torres, pwedeng draft pick ang kapalit niya o baka naman isang scorer. Na kay Coach Timko na yan kung sino ba sa tingin niya yung makakatulong para dito sa kanyang lineup. Sa kasalukuyan, itong Barangay Ginebra daw ay pinag-aaralang mabuti kung ano na yung pinakamagandang solusyon para dito sa kanilang gagawin, para makakuha sila ng mas magaling na import na po pwede talaga na magamit nila. At syempre, alam natin yung talaga pinaka-importante para dito sa Barangay Ginebra para maipakita na kahit wala to si Brownlee ay ready sila na maglaro. Ang Titan Ultra naman daw ay nag-aaral pa rin daw doon sa iba nilang options pagdating dito sa mga players. Of course, alam natin maraming issue ngayon dito sa Titan, hindi lang itong mga napapabalitang trade. Kung hindi yung pagkakaroon nila ng backer na Strong Group Athletics. Kung totoo nga na Strong Group Athletics yung backer nitong Titan Ultra, apa masasabi talaga natin na magiging isa na to sa mga malalakas na teams sa PBA. At nakita naman natin kung gaano kalakas itong itong SGA pagdating sa international competition. Kahit yung budget ito obviously hindi naman nagiging problema. Kaya sa tingin ko itong SGA panahon na talaga para ito yung magsumali sa PBA. Siguro yung gagawin nila yung pag-back ng isang PBA team financially. Siguro nga mas effective yan kaysa bumuo ka ng sarili mong koponan. Kasi sa ngayon kung bumuo ka ng sarili mong koponan, magkakaroon ka ng sabihin nating problema dahil ang hirap nung technical requirements ng PBA at syempre kung kukuha ka pa sa draft pick at sa dispersal draft, ang hirap bumuo ng competitive team. Tignan mo naman yung Terra Firma at Blackwater hanggang ngayon. Kung mag-finance ka na lang financially, mas madali yan. Tignan ninyo ginagawa daw supposedly nitong mga Iskandor para dito sa Phoenix Fuel Masters. Kaya nga sa tingin ko pwede talaga na itong Titan Ultra kunin na lang bilang backer itong SGA para itong SGA kahit paano nasa PBA na rin sila. Hindi na magkakaroon ng problema itong SGA pagdating dito sa pagpapirma at pagbibigay ng kontrata sa mga players. At yan talaga yung inaasahan natin na magiging sitwasyon dito. Kung yan ay matutuloy, maganda to para dito sa PBA. At syempre, pati na rin dito sa SGA. At alam natin na yung mga fans matagal na gustong makita ang nasabing kumpanya na sumali sa PBA. Dahil nga may reputasyon talaga ito na pagdating sa kompetisyon ay talagang all out kung manalo. Shoutout sa ating mga taga-subaybay na sila Jonel Alagon, si Anthony Alon, si Dexter Domer, si Ireneo Salangsang, si Michael D, si Katsakino Dukusin, si Malyari Mascarinas, si Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, si Edwin Carmona Jr. at ang iba pa.